Yung 1896 Philippine Revolution at ito ay ipinaliwanag ni Dr. C. Rizal, ano? So, mapapansin natin na ito namang nasa kanan, ano? New People's Army, ano? At ang New People's Army ay nagsisimula yan sa University of the Philippines. At ang unang kanilang professor on Rizal study ay isang Fujian Chinese, ano? Ang pangalan niya ay si Juma Sison at ang unang batch ng New People's Army o yung bago siya naging New People's Army ay naging Kabataang Makabayan, ano? So, ang New People's Army from their adolescent ay nagsisimula sila na hanapin yung kanilang bayan. Kaya ang kanta nila ay Bayang ko nasan ka. So sila yung mga kabataan na galit sa Amerika. Yan yung mga kabataan na sa background, ano? So ang National Democratic Front naman yan ay itong mga founder ng PDP Laban, ano? Yung asawa nito, si Ninoy Aquino at si Joma Sison ay founder ng PDP Laban, ano? Okay, kasi parehas daw silang nabilanggo. 8 years silang nabilanggo at ang nagbilanggo sa kanila ay si Marcos. Kaya pinalalabas nila na sila ay under oppression, under slavery, ano, at saka pinapatay sila at ang bintang nila ay kaya sila pumapatay ng mga Pilipino ay terorista yung mga sundalong Pilipino, ano. Samantalang sila ay pinaglalaban lang naman nila yung kanilang bayan. Dahil sila ay mga galing sa province of ancestry of China, ano. Kasi lahat ng mga nakikita mo dito sa ah, green column na to ay nagmula sa Fujian province, ano. Katulad nito si General Yepe. Si General Yepe ay ang pangalan niya ay si Sixto Mercado Chongco, ano. Pinsang buo daw niya si Rizal dahil kaapelyido niya, ano. So tama ba na dapat mong itulad ka isa kang People's Liberation Army, kaya mo bang gawin yung ginawa ni Dr. C. Rizal para itulad mo yung sarili mo, ano? So, kasi karamihan dito sa mga Fujian Chinese ay nakitulad kay Dr. C. Rizal, ano? So, yun ang kanilang ginagawa, ano? So, pumatay ba si Dr. C. Rizal ng Pilipino? So, yun na alamin natin, ano? So, nagtayo ba siya ng communism sa Pilipinas? Para pag-isahin niya yung bayan at ang province, ano, ng China. Okay? So itong nasa kanan na ito ay nilikha ng mga komunista, ano, at maraming namamatay, ano, na mga dayuhan sa Pilipinas, pati ang mga Pilipino dahil sa Communist Party of China in the Philippines, ano. So sila daw ay mga apo ng China galing sa province ng Fujian at sila ay ipinanganak sa bayan, ano. Kaya sila yung tinatawag na makabayan, anak bayan, taong bayan. Sila yung daw may pundo ng bayan, ano. So, totoo nga ba na bayan ang Pilipinas at dapat daw patayin ang mga Pilipino, ano. So, ito sa kaliwa ay ang sulat ni Dr. C. Rizal, ano. So, itong kasing writer ng ah, Chinese Revolution in the Philippines ay mga Fujian Chinese, ano. At nakikitulad kay Dr. C. Rizal, ano. So ang kinokopya kasi ng mga inchik dito ay pinalalabas ng mga inchik, ano, ng mga komunista na sila yung mga pinapatay dito, diyan sa paragraph 9 ng Mi Ultimo Adios, okey? So ang akala nila ay sila yung biktima, ano, sila yung biktima rito, okey?
Kasi nga ginaya yung sinasabi nating national anthem, ano? Ginaya ni Emilio Aguinaldo na yung bayan ang pinapatay, ano? Ang mamatay ng dahil sa'yo, bayang magiliw. So, akala nitong mga komunistang ito, dahil po diyan Chinese din itong si Emilio Aguinaldo, ay ang pinapatay ay sila. Okay? Kasi ang masamang ehemplo na itong si Emilio Aguinaldo, inilagay baga naman sa national anthem na yung Pearl of the Sea Orient, ang perlas ng silanganan ay bayan, ano? So, ano natin, ipalakihin natin mabuti yung ito daw perlas ng silanganan ay bayan. So, paano magiging bayan yan, ano? Kaya linaw-linawan natin. Ang ginawang perlas ng silanganan nitong si Emilio Aguinaldo ay bayan, ano? Pinalitan na niya yung pangalan ng Pilipinas, no? Na sa halip na yung mga ano, inchik na yan na nag-transform dito bilang Pilipino ay mamatay para sa Pilipinas, eh gusto nila mamatay para sa bayan. So ang ginagawa nila, pinapatay nila yung mga Pilipino sa Pilipinas at yung mga militaryong Pilipino, binimitangan nila na mga terorista. So ang iniisip ng mga inchik na itong mga teroristang ito, sila yung pinapatay dito. Ano, kasi pinalsify nga ni Emilio Aguinaldo yung last will o last farewell ni Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal, nilagyan nila ng fake ancestry sa China at isinama nila diyan sa list of Chinese Filipino, nandiyan sa Wikipedia, nakasama ni General Yepe, kasama ni Limahong, kasama ni Alice Go, kasama ni Bongo, kasama ni Emilio Aguinaldo, kasama ni Jose Maria Sison, ni Jesse Robredo. Ano? So, pinalalabas nila dahil sila yung ancestor sa China ay biktima ang mga Chinese Filipino dito ng terorismo ng mga Pilipino. Ano? So, dito sa sulat ni Dr. Jose Rizal, wala namang Pilipino na bayani, ano, na namatay para sa Pilipinas, ano? Ang mga Pilipinong nagpanggap na bayani ay hindi naman Pilipino, mga Fujian Chinese na namatay daw sila sa bayan. So dito sa ating last will ni Dr. Jose Rizal, hindi naman sila namatay para sa bayan. Namatay sila ay sa lupain ng Pilipinas, ano? So yung perlas ng silanganan ay hindi bayan. Okay? Yung beloved country ay hindi bayan. Ano? Yung Sea of the Orient, yung kinalalagyan ng Pilipinas, nandito yung Pilipinas, na sinasabi ni Dr. Jose Rizal, sila ay nasa kanilang bansa, wala sa bayan, ano? Okay? So yung bansa nila na kung saan doon sila namatay, ano? Sa home and country nila, ano? Pinalalabas ng mga incheck na ang home and country ng bayan ay province of China. Kasi bayan nga ang Pilipinas, hindi naman Pilipinas, ano? Kasi ang Pilipinas daw bigay naman daw ni King Philip. So hindi yan pwedeng maging bigay ni King Philip dahil sinabi nga ni Dr. Jose Rizal, "O country pray to God," ano? So yan ay pag-aari na lupain ng Diyos. Hindi pwedeng bintangan mo yung sulat mismo ni Dr. Jose Rizal ay babaliktarin mo dahil kinikilala rin nila si Dr. Jose Rizal, ano? So sabi ni Dr. Jose Rizal, sa lupain ng aking bansa ay Diyos ang naghahari, ano? At maliwanag naman na Diyos ang naghahari dahil yung mga Pilipinong nakipaglaban dito sa paragraph 2, no, in fields of battle,
bago nagkaroon ng digmaan at bago nagkaroon sila ng, pagkatalo sa Spain nung panahon na 'yan ay, ah, maraming namatay ano. Kaya yung katipunan nung panahon nagdasal ano, dahil sa utos ni Doktor Jose Rizal, tumawag tayo sa Diyos ano. Ano tumawag nga sila sa Diyos, dumating nga yung reinforcement ng Amerika kaya tinalo yung, ah, Spain. Kaya nagkaroon tayo ng final redemption from God sa pamamagitan ng dugo ng Amerikano. Nag-sacrifice din sila ng buhay ano. Kasi dito 'pag binasa niyo ano, sila ay nagbibigay ng buhay sa bansa nila, okey? Hindi sila pumapatay kaya ang ginagawa ng mga komunista ay illegal, terorismo kasi sa halip na magbigay ng buhay, para dito sa Pilipinas, dito, pinapatay nila yung mga Pilipino. Ay sabi ni Doktor Jose Rizal, ay dapat walang taong mamamatay tao sa Pilipinas ano, walang hangmen, walang oppressors. Dahil dito sa Pilipinas, lupain dito ng Diyos. So kaya sila Doktor Jose Rizal ay nakipaglaban at pumatay din ano, nandito na sila ay in the fields of battle ano, deliriously fighting. Nakikipaglaban sila. So itong paglalaban na ito nasa paragraph 9 'no, sabi ni Doktor Jose Rizal, nakikipaglaban sila at wala silang, ah, pag-aalinlangan at wala silang pagsisisi. Kahit na saan lugar sila ay digma sila ano. So sa mga kakahuyan ano, yung mga parang pine tree ano, tawag ba dun, gaho, o sa mga laurel ano, okey? Lugar ng mga yung mga halamanan na laurel ano, sa mga yung mga nasa tubigan na may water lily, nakikipaglaban sila o kahit sa mga kakahuyan ano, at sa open field ay nakikipaglaban sila. Nakikipagdigmaan daw sila sa kahit anong bakbakan 'no, ubusan ng lahi, cruel martyrdom ano. Dahil daw may problema kung kailangan daw nilang makuha yung tahanan natin at yung bansa ano. So maliwanag na yung battle noong 1896 ano, para kunin ang tahanan at bansa ano. At yung tahanan at bansa na yun na gustong kunin nila Doktor C. Rizal, na gusto ring makita ni Doktor C. Rizal ng mga Pilipino ay isang bansang walang kapintasan ano, walang kahihiyan ano. At ang tawag niya doon ay enchanted land ano, na dapat doon sa enchanted land, sa beloved country natin, doon ibigay ang buhay ano, okey? So ang bansang 'yan ay Pilipinas, walang iba, 'di ba? Okey? So Pilipinas, walang ibang bansa na sinasabi si Dr. Jose Rizal ano, hindi bayan ng province of ancestry of China, okey? So ang pagbibigay ng buhay, ah, ay pagbibigay ng buhay sa lupain ng ating Diyos dahil ayaw ng Panginoon na patayin yung mga Pilipino kaya sila lumaban. So ang ginawa naman itong mga taga-province of China na apo ni Limahong, apo ni Domingos Lamco, ano, at apo ni, General Yepe, ano, at, lulo ni Duterte at nitong kaibigan ni Cory Aquino na si General Yepe, ano, gumawa naman sila ng mga monumento at sa halip ng ibigay nila ang kanilang buhay para sa Pilipinas, ang ginawa nila pumatay ng mga Pilipino at nilagyan nila ng mga monumento na sila ay bayani sa pagpatay ng mga Pilipino, ano, at yung pang mga military ang terorista. So hindi puwedeng baliktarin ang kasaysayan ng Pilipinas, ano, okey? So, walang katotohanan na yung komunista, ah, ay biktima dito, ano. Ang biktima rin dito, ito yung mga namatay na ito ay hindi ito, hindi itong mga nakikita na ito na pinalalabas nila na
Sila yung biktima ng mga military. Walang kinalaman ang history ng communism, sa history ng 1896 revolution. Dahil ang pinaglalaban ng mga Pilipino dito, ay hindi yung China o si Mao Zedong, ano? So, maliwanag na ang pinaglalaban nila Dr. Sircel dito ay yung binabansa nila, hindi ancestors of China. Okay? At yung bansa nilang yan, na pinaglalaban ay bansa ng ating Diyos, Okay? Yun ang dahilan kung bakit isinuko ni Dr. Jose Rizal ang bansa niya, ang buhay niya o ang bansa niya sa Diyos, Kasi wala ka namang ibang susukuan dito kundi ang Diyos, Dahil sinasabi ni Dr. Jose Rizal, lupain ito ng Diyos, Kaya ang ginawa ni Dr. Jose Rizal, isinuko niya yung buhay niya sa minamahal niyang bansa. Dahil sa bansa niya, maliwanag na sinasabi niya na hindi ancestors ni Domingo Lamco ang naghahari, Hindi ancestors ng mga People's Liberation Army o New People's Army na galing sa China ang nasa sulat na ito ni Dr. Jose Rizal sa May Ultimo Diyos. Ito ay sulat tungkol sa isang bansa na ang mga Pilipino ay pinapatay dito sa ating sovereignty. Ang sovereignty ng mga Pilipinong pinatay na ito ay sa Pilipinas. Okay, hindi sa China naganap ang revolution. Hindi tungkol sa revolution ito ng Chinese ancestry, Yan ay tungkol sa 1896 Philippine Revolution na hindi pwedeng salaminin dyan ang buhay ng mga komunista o ng mga tao ni Mao Zedong. Dahil yung Diyos dito, wala namang relasyon kay Mao Zedong, Kung gusto nilang makitulad kay Dr. Jose Rizal, ay dapat sa China sila sumuko, hindi dito sa Pilipinas dahil wala naman sila dito pakialam sa Pilipinas, di ba? Ang pinag-usapan dito, ang hinahanap nila Dr. Jose Rizal dito ay yung kanilang bansa, hindi yung makikipagpatayan sa inchik, dadayo ang inchik dito at sasabihin kamag-anak sila ni Rizal. Hindi naman yun ang tinitingnan ni Dr. Jose Rizal na gusto nilang makita, Hindi ni Dr. Inasam na makita ay yung mga komunista, Ayaw ni Dr. Jose Rizal makakita ng mamamatay tao. Itong mga mamamatay tao, ito nagdadrama na sila biktima. Ang gusto niya makita yung Pilipinas na dapat walang mamamatay tao. Okay? Kung kayo yung mga dayuhan dito, ay gumaya kayo doon sa sweet foreigner. Na yung sweet foreigner, hindi niya pinatay yung mga Pilipino, Dahil alam nila na dapat Diyos ang naghahari. Kaya dapat yung mga inchik marunong magbasa. Ang sinasabi ni Dr. Sirson, gusto niya makita ay yung enchanted land, Ito, sa paragraph 5, At yung enchanted land na yon ay yung sinasabing Lost Eden. Ang Lost Eden, hindi yan Lost Ancestors of China. Dahil ang salitang Eden ay tumutukoy sa lupain ng Diyos. Kaya nga yung countryman na Dr. Jose Rizal na nasa lupain ng kanyang Diyos, nagsisipagdalangin. Nandyan, Hindi sila pumapatay. So ito, ay nandyan sa kalsada sa University of Philippines at pinalabas nila sila ang biktima. Ang biktima rito ay mga Pilipino na nakipagdigmaan para kunin yung kanilang bansa, Okay? At bago si Dr. Jose Rizal nakipaglabanan, fields of battle para kunin ay tahanan at ang bansa. At ang tahanan naman at bansa, makikita naman natin ito yung bansa at inidulo niya itong hindi ancestry.
beloved country, ano? So ito daw ay tahanan nila. Kaya nga niya iniwan ni Dr. si Rizal yung kanyang mga magulang sa bansa niya. Kaya hindi pwedeng baliktarin na ito ay iniwan yung Pilipinas sa bayan ng province of Ancestry of China na ang naghahari ay si Mao Zedong, Limahong at saka si Domingo Lamco. Hindi naman pwedeng tatlo ang hari, Diyos lang ang sinasabi. So, ang pangluloko ng mga inchik, ay dapat wakasan. Kung gusto nilang lukuhin yung kanilang ancestors, dapat doon sila sa China. Okay? So, yun lamang po, So, dapat wakasan na yung pagpatay sa mga military, sa sundalo, at yung mga pangluloko nila dito sa gobyerno ng Pilipinas, Magtayo na lang kayo ng dynasty diyan sa China at doon kayo magpatayan. Huwag dito sa Pilipinas, Dahil labag yan doon sa sulat ni Dr. Jose Rizal, Ang Pilipinas, yung bansang Pilipinas, doon sa kanya ibinibigay yung buhay. Hindi mo kukunin ang buhay ng mga Pilipino. Si Dr. Jose Rizal sa Pilipinas binigay ang buhay. Ano? Hindi siya kumuha, hindi naman siya ang pumatay dito sa paragraph 9. Ito yung nasa paragraph 9, siya yung mga Pilipinong biktima doon sa 1896 Revolution, Ang 1896 Revolution, ito yung nasa paragraph 2. Kinukuha nila yung bansa niya sa Spain. Hindi sila nanghihingi ng dugo ng inchik kay King Philip o pangalan ni King Philip, Pangalan ng Pilipinas, ng home and country nila, ang kinukuha nila. At naandito yun sa paragraph 13. At sa paragraph 13, hindi ancestry ng China ang naghahari, yung Diyos, So, yan ay hindi pwedeng baliktarin, So, yun. Okay, at yung Diyos, hindi yan sweet foreigner or childhood friend ng Pilipinas. Ang sabi ni Jose Rizal, siya yung hari ng Pilipinas, So, hindi pwedeng pagharian ng parents ni Dr. Jose Rizal yung bansa niya. Dahil yung bansa niya ay dapat ay ang Diyos ang hari, hindi yung ancestors niya. Okay? At nagbigay ng example si Dr. Jose Rizal na siya mismo ay sumuko at yung mga kasamahan niya. Okay? Yun ay pagrespeto sa isang bansa na yung kinikilala ng bansang yan ay ang Diyos, hindi yung ancestors ng China. Hindi dito pinag-uusapan ng communism o yung sinasabing Christian socialism o Islamic socialism, Kasi mayroong Islamic communism din, Yung katulad ng Shandong Chinese, na sultanate ng Shandong China sa Sulu, winaangkin niya yung Mindanao at siya daw ang hari doon, So, yun ang problema dito sa Chinese, Kung nakita nilang may Chinatown, kanila na yun, Chinese city na nila yun. At province na nila yung lugar na gusto nilang maging province, So, ang isang bansa na tinatawag na Lost Eden, walang relasyon yan doon sa lost ancestry ng China. Dahil ito ay lost land of God. Okay? Ang Eden, So, ngayon, yung God, na nandito sa paragraph 13, nawala kasi kinuha nga ng Spain. Hindi sila sila Dr. Jose Rizal, hindi sila nanghingi ng pangalan, Kinuha nga nila sa Spain, kaya nga sila nagkaroon digmaan. Okay, kaya itong Ultima Diyos ay hindi pwedeng i-falsify ng Communist Party of China in the Philippines, So, walang bayaning inchik sa Pilipinas, Mangluloko meron o budol-budol. Ganon yan. Okay? Okay, God bless.